Kinben Book 5, Chapter 71. Lilipat na tayo sa Puerto Princesa City. Hindi na babalik ang papa mo, wika nga ng ina ni Derek. Kasalukuyan silang naninirahan sa Coron ng mga panahong iyon. Isang Amerikano ang ama ni Derek at ang rason kaya dito sila nanirahan ng kanyang ina ay sa pag-asang babalik pa ito sa kanila. Kaso, lumaki na si Derek ay hindi man lang niya nakita ang kanyang ama na palaging kinikwento ng kanyang nanay. Sa huli nga ay nalaman na lang ni Derek na ang kanyang ina na lang ang naniniwalang babalikan pa sila nito. Matagal na pala itong naghihintay sa wala. Kung kaya sa pagpunta nila sa capital city ng Palawan ay dito na nagsimula si Derek na magtrabaho habang nag-aaral. Walang laman ang isip niya kundi ang magkaroon ng pera at masustentuhan ang kanyang pag-aaral. Sinabi kasi niya sa kanyang ina na yayaman sila at siya ang gagawa nito. Isang bagay nga rin ang napagkunan ni Derek ng pera ng mga panahong iyon. Ito nga ay ang basketball. Nasa Coron pa nga lang siya ay marunong na siyang maglaro nito. Idagdag pa nga na matangkad siya na sa tantya niya ay namana niya sa kanyang ama na isa raw sundalo base sa mga kwento ng kanyang ina. Iba ang datingan ni Derek Soko kapag nasa loob ng court. Parang wala itong emosyon at napakabihirang ngumiti at maging ang pagyayabang sa kalaban ay hindi nito ginagawa. Mahusay, may galawan at mabilis kumilos. Ito ang description na binigay sa kanya ng mga manonood at ang panghalang Soko ay nakilala sa capital city nang magsimula na itong maglaro sa interbarangay. Magmula noon ay sinasabi ang isang ito ang magiging mukha ng basketball ng Palawan. Kaso dito rin biglang umusbong ang isang Calvin Barrientos at maging si Rare Marquez. Nagkaroon ng hindi nakikitang kompetisyon para kay Derek ang pangyayaring iyon kung kaya mas pinagbuti niya ang kanyang paglalaro. Palagi siyang tumatakbo sa umaga, nagsasanay ng shooting at pinapalakas ang kanyang katawan para hindi siya malampasan ng mga ito. 2-0 nga naging score matapos ang pagpuntos ni Ibanez. Ngayon nga ay nasa Palawan na ang bola at mabilis na inalalayan ni Tank si Lazaro sa pagbaba ng bola sa kanilang side sa pamamagitan ng pasimpleng screen laban kay Mendez. Pagdating nga ng bola sa side ng Palawan ay bigla na lang tumakas si Soko mula kay Romero sa pamamagitan ng screen na ibinigay ni Aguilar. Mabilis na tumakbo si Soko at ang mga manonood ay nakita ang bilis nito na nang dumaan sa likuran ni Lazaro ay dito naman kaagad na paseryoso si Mendez. Ipinasa nga ni Lazaro ang bola sa dumaan sa likuran nitong si Derek at dito na nga napatakbo si Ibanez upang siya ang humarang dito. Screens at ang bilis ng pagkilos ni Soko ang madalas na gameplay ng Palawan Falcons. Isang pagpapatalbog pa nga sa bola ang ginawa ni Soko at nang makita niya ang papalapit na si Ibanez ay dito na nga siya tumalon. Nasa 3-point area siya at si Carlo ay napatalon agad ng mataas para harangan ang vision ng kalaban sa basket. Umarko ang bola at ang mga manlalaro sa may basket ay napahanda para sa rebound. Kaso hindi na ito kailangan dahil hinalit na nga ng bola ang basket na nagpaseryoso kay Derek. Sa pagbalik naman ng possession sa Kalapan ay mabilis na itinawid ni Mendez ang bola sa gitna. Hindi rin siya basta nagpatinag sa depensa ni Lazaro sa kanya. Binabaan niya ang kanyang dribbling at habang ginagawa niya ito ay pasintering lumilibot ang kanyang paningin sa mga kakampi niya. Itinaas naman agad ni Lazaro ang kanyang mga kamay at maririnig nga sa makintab na sahig ang spike sound ng kanilang mga sapatos. Napaseryoso nga rin si Ricky sa depensa ng kanyang katapat. Kaso nang siya ay umatras ay dito na siya umabante ng biglaan. Sinalubong naman ni Lazaro ang screen ni Magbuo at dito na nga naalerto si Tank dahil si Mendez na ang kanyang babantayan. Napaseryoso nga siya nang naging mas mabilis ito at nagawa siyang lampasan. Kanang kamay lang ang ginagamit ni Ricky na pandribol at nang ang nasa kaliwang bahagi niyang si Derek Soko ay humabol sa kanya ay dito na niya itinulak ang bola papunta sa naiwang kakampi niya. Isang one-handed pass iyon at si Soko ay biglang gumalaw ng mabilis para matapik ang bola. Inaasahan na nga niyang mangyayari ito kung kaya nagtagumpay siyang matamaan iyon. Kaso kay Magbuo ng diretso ang bola at napaharang agad dito si Tank. Tumingin nga si Marlon kay Maki at bigla niyang ibinato ang bola papunta sa ilalim ng basket.
Nalinlangan niya sina Soko at De Guzman. Kay Mendez nga niya ipinasa ang bola at sa pagtalo nito sa basket ay napangiti siya ng marahan nang tila pader naman na humarang sa kanya si Reggie Aguilar upang siya ay pigilan. Ang kanang kamay nga ni Ricky na may hawak sa bola ay biglang bumaba at napaseryoso si Reggie nang italang ito nito. Mas mataas ang bitaw nito at hindi niya ito natamaan. Sinalok nga ni Mendez ang bola pataas at sa paglapag nilang dalawa ay napaseryoso na lang ang lahat. Tumama ang bola sa ring at nagbintis ang bitaw ni Ricky. Sayang, nasambit niya at si Reggie naman ay mabilis at tumalon para sa rebound. Kaso ng pagkakataong iyon ay napaseryoso siya sa paglitaw ni Magbuho sa kanyang harapan. Ito nga ang nakakuha ng rebound at pagkatapos lumapag ni Marlon ay agad niyang pinakagat si Aguilar sa paggalaw ng kanyang katawan na parang tatalon. Fake, sambit ni Aguilar at pinatalbog pa nga ni Magbuho ng isa ang bola at nilampasan niya ang kalaban. Sa pagtalon nga niya ay dito na rin niya pinakawalan ang bola para pumuntos. Mula nga lang sa likuran ay biglang lumitaw si Tank na hinampas ang bola na naging dahilan upang sumablay ang attempt na iyon ni Marlon na napaseryoso sa kanyang paglapag. Huwag kayong kampante sa ilalim ng basket, sabi pa nga ni Tank at ang bola ay makikitang nasambot agad ni Lazaro. Agad din itong ibinato sa sahig at dumiretso ito kay Soko na napakabilis na nakababa sa side nila. Hinabol naman ito ni Ibanez at napaseryoso siya nang hindi niya ito maabutan. Mr. Speed, ito ang bansag sa kanya, sabi nga ni Ibanez sa sarili at makikita nga rin si Maki na tumatakbo para habulin ito. Ganoon nga rin si Ricky na itinodo na ang takbo. Masyado nang malayo, hindi ako aabot, sabi nga ni Ricky sa sarili at wala na siyang nagawa kundi ang bagala na lang ang pagtakbo. Pinagmasdan na nga lang nila si Derek na gawin ng isang libreng layup sa basket ng mga ito. Gaya ng napanood ko noong laban nila sa Divers, magaling nga talaga ito si Sir Derek. Kaso malakas din naman ang team niya na Calvin. Dagdag pa nga ni Ricky sa kanyang sarili at napangiti na lang siya nang lampasan siya ni Soko para bumalik sa mga kasamahan nito. Masyadong nakakapagod ang ginagawa nitong si Soko. Pero tingnan natin kung hanggang saan ang stamina na mayroon ka, sabi naman ni Coach Isaiah at pumalakpak siya sa kanyang mga players na nasa loob ng court. Sumenya siya upang sabihin huwag magmadali at kalmahan lang ang laro. Kapag hindi na ninyo kayang habulin ng kalaban, huwag na kayong magpumilit at hayaan na sila. Alam naman ninyo sa sarili ninyo kapag aabutan ninyo o hindi. Tandaan ninyo, unang quarter pa lang tayo. Bulilas pa nga ni Coach Isaiah na ikinatango naman ng kanyang mga players. 5-2 ang naging score at naging mabagal ang pagbaba ni Ricky sa bola. Pagdating nga niya sa kanilang side ay makikita ang depensa ng Palawan sa kanila. Madikit at parang nakahanda kung sakaling magkakaroon ng switching. Napatingin nga rin si Ricky sa kanyang defender, malikot ito at agresibo. Pero alam niyang hindi nito mahuhuli ang kanyang dribble. Hindi siya kampante, sadyang may tiwala lang daw siya sa kanyang kakayahan. Umatras si Ricky at napatingin sa kanyang defender. Dito na nga gumalaw ang kanyang katawan na tila aabante na naging dahilan upang si Lazaro ay mapaatras. Napaseryoso nga si Coach Torres dahil sa nangyaring iyon. Isang fake move yun mula kay Mendez at ngayon nga ay makikita na siya na nasa ere. Pinamalas nga niya ang kanyang magandang shooting form. Nagpakawala nga si Rantres na humalit sa basket. Kapag ang bumantay sa akin ay maalin kina Sir Reggie o Derek, iibahin ko naman ang gagawin ko, sabi nga ni Ricky sa isip na makikita ang nakakuyong pa ang kanyang kanang kamay matapos ang pagpapatablan niya sa score. Bumalik ang bola sa Palawan at kagaya ng ginawa ni Soko kanina ay ito na naman ang nangyari. Upang mapigilan nga ito ni Mendez ay agad niyang dinikitan si Lazaro. Hindi niya ito pinakawalan hanggang sa masira ang dribbling nito. Ang dikit dumepensa ng isang ito. Ganito ba talaga itong bumantay? Kailangang ipasa ko ang bola, nasabi na nga lang ni Lazaro sa kanyang sarili at nang makita ito ni Tank ay agad siyang napasigaw. Akin na, bulalas ni Tank at agad namang naibato ni Lazaro ang bola rito. Muntik na, sabi na nga lang ni Ricky at makikita naman si Tank na biglang binitawan ng bola nang dumating ang nag-cut na si Soko. Gumalaw rin si Tank para i-delay si Romero. Nakuha nga ni Derek ang bola at pagkakita niya sa basket ay agad niyang hinawakan ito at iniiwas sa humarang na si Magbuo. Napaseryoso ang mga manonood sa play na iyon at nang makalampas si Soko ay dito naman lumitaw si Ibanez. Mabilis na gumalaw ang kamay ni Carlo
Alam kasi niyang hindi na ito mapapatalbog ni Soko. Kaso isang biglaang hinto ang nagpasira sa kalkuladong istil ni Ibanez. Tumalon pa atras si Derek Soko at dito ay nagdilim pa ang paningin nito dahil mula sa likuran niya ay nandoon si Marky Lee. Marahan niyang naibaba ang kanyang pagkakahawak sa bola at napaseryoso ang mga manonood sa mini pump na iyon bago pa nga tuluyang magpakawala ng tira si Soko. Naitira pa nga ni Soko ang bola at napaseryoso na lang si Marky sa nangyaring iyon. Tumama nga ang bola sa board at dumiretso ito sa basket na nagpatayo sa mga fans ng Falcons dahil ang lupit daw ng play na iyon. Paglapag nga ni Derek ay agad siyang tumakbo upang maghanda sa depensa. Napaseryoso pa nga si Tank at pinalakpakan ng kanyang mga kakampi. Depensa agad, bulalas niya at agad silang nagtakbuhan papunta sa side ng kalaban. Ibang maglaro ngayon si Derek, kung sa bagay manalo lang ang pinakang dapat mangyari sa game na ito. Sabi pa nga ni Tank sa isip at dito nga ay nagpatuloy ang laro sa pagbalik ng possession ng bola sa kalaban. Naging Derek Soko laban sa kalaban team ang naging palitan ng score. Halos si Soko ang palaging pumupuntos at nang matapos na ang unang quarter ay napaseryoso na lang kanilang mga supporters nang magmintis ang tira nito. Napangisi na nga lang si Maki sa nangyari. At ngayon ay nakikita na niya ang pagkapagod ni Soko dahil sa palagi nitong pagmamadali. Napansin na rin ito ni Ricky at na magkatinginan sila ni Maki ay dito na rin sila napatango. Maging si Coach Isaiah ay nakita na rin iyon at ngayon nga ay makikita naman sa ilalim ng basket ang pagkuha ni Tank ng offensive rebound. 25-25 nga ang score at may natitira na lamang na 1 minuto sa unang quarter. Napaseryoso naman si Marlon sa paglapag ni Tank. Hindi agad ito tumalon kaso tumalo naman bigla si De Guzman. Ito'y dahil hindi isang fake ang ginawa nito. Isang one-handed shot nga ang ginawa ng sentro ng Palawan at isang swabing pagpasok sa basket ang nangyari. 27-25 ang score at sa pagkakataong ito ay napaseryoso na lang si Derek nang biglang tinakasan siya ni Maki Romero. Ang bilis ng takbo nito at ang mga players ng Palawan ay napahabol din. Akala nga nila ay kay Romero ibabato ni Magbuo ang bola. Kaso si Mendez ang sumambot nito na kalmado lang na ibinaba sa side nila ito. Napaseryoso tuloy ang mga kalaban at si Lazaro ay agad siyang hinarangan. Dito naman nga ay makikita ang paglapit ni Maki kay Ricky. Dito na nga naganap ang isang screen at switching. Kasunod nga nito ay ang pag-ingay ng crowd dahil si Soko at Mendez na ang nagkatapat. Umatras si Ricky at dito nga ay agad niyang inatake ang depensa ni Soko. Pumunta siya sa kanan at nang sumabay si Derek ay bigla siyang kumaliwa at ang mga manonood ay napaseryoso sa sumunod na nangyari. Isang crossover ang ginawa ni Mendez at si Derek ay mabilis na nalampasan ito. Napakuyong naman si Soko na agad na lumangit-ngit ang sapatos sa makintab na sahig ng court. Sa paghabol niya kay Mendez ay napaseryoso muli siya nang mawala ito. Nakita naman ito ni Aguilar at alam niyang dahil sa kanina pang ginagawa ni Soko na mas mabilis at agresibong paglalaro ay pansin niyang kailangan na nito ng pahinga. May problema ba Derek? Parang ibang laro mo ngayon. Tanong na nga lang ni Reggie na agad na hinabol si Mendez. Kaso sa paglapit niya ay dito naman ito ibinato ang bola sa naiwang si Ibanez. Dito na nga napaseryoso si Reggie at wala nang ang choice si Yuson kundi ang habulin ito. Pero isa na namang extra pass ang ginawa ng Kalapan at sa pagkakataong ito ay kay Marky Lee na ito napunta. Nasa 3-point corner na ito at pagkatapos noon ay tumalo na ito upang magpakawala ng bola. 27-28 ang naging score matapos iyon at lumamang na nga ang Kalapan. 30 segundo na nga lamang ang natitira at sa pagsambot ni Lazaro sa bola ay napaseryoso na lang siya nang maglaho ito sa kamay niya. Nilampasan nga siya ni Mendez na dala na ang bola. Isang steal mula kay Mendez ang nangyari at nang habulin siya ng depensa ng Palawan ay dito na nga siya tumalon papunta sa basket. Sinabayan pa siya sa ere ni Tank, ni Aguilar at ni Yuson. Napangiti si Mendez dahil sa nangyari at ang mga manonood ay napalunok. Ititira ba niya? Hindi siya makakalusot. Sabi nga ni Lazaro sa isip at dito na nga makikita ang paghawak ng kanang kamay ni Mendez sa bola. Nakatingin siya sa basket kaso
Isang extra pass ang kanyang ginawa na pinalusot niya sa pagitan ni na Aguilar at de Guzman. Ang mga nakakita sa pasang iyon na habang nasa ere ay napaseryoso. Dumiretso nga ang bola kay Romero at si Soko naman nang habulin ito ay biglang nawala ng balanse. Isang mabilis na abante at step back kasi ang ginawa ni Maki. Isang ankle breaker crossover nga ang kanyang ginawa at pinagmasdan pa niya sandali si Soko bago tumira. Napakuyom si Soko sa nangyari. Nakakahiya. Ako si Derek Soko. Paano ito nangyari? Narinig nga sa loob ng court ang magandang tunog ng nahalit na basket mula sa tres na ayun ni Romero. Mabilis niyang tumakbo si Mendez at isang malakas na apiran ng kanilang ginawa at kasunod din noon na yung pagtakbo nila para sa depensa. 5 segundo na nga lang ang natitira at sa pagkuha ng bola ng Palawan ay agad itong hiningi ni Soko. Dito nga ay makikita ang agresibong depensa sa kanya at sa pag-atras nito ay doon na niya agarang pinakawalan ng bola. Sinabayan pa nga siya ni Maki at sa pagtunog ng buzzer ay makikita rin ang pag-arko ng bola sa ere. Sumablay ang buzzer beater shot ni Soko at natapos ang unang quarter sa isang mini run ng Kalapan. 27-31 ang score at sa pagbalik nila sa bench ay makikita naman ang seryosong tingin ni Tank kay Derek na pagod na umupo. May problema ba, Derek? Parang sinosolo mo ang laro natin ngayon ah. Wika nga ni Tank at si Derek naman ay kalmado lang na umiinom ng tubig. Wala akong problema, Tank. Ang sa akin lang ay galingan ninyo kasi ayaw kong matalo sa game na ito. Kailangan nating makapasok sa Final Four. That's more important than the question that you ask from me. Bulalas pa nga ni Soko na kinaseryoso rin ni Reggie. You should take a little bit of rest, Derek. Pinagod mo ang sarili mo sa first quarter. Wika nga ni Coach Torres. Pero Coach, sumunod ka sa gusto ko. Magpahinga ka muna. Seryosong wika ni Coach Torres. At si Derek nga ay napahigpit na lang ang pagkakahawak sa kanyang tubigan. Wala nga siyang nagawa sa sinabi ng kanyang coach. Ngayon lang nagkaganito si Derek. Talagang desidido siyang manalo. Kaso, masama naman kung siya lang palagi ang kikilo sa loob ng court. Sabi pa nga sa sarili ni Coach Torres. Ako na muna ang bahala habang wala ka, Derek. Sambit naman ni Reggie Aguilar na napatingin pa sa scoreboard sa may unahan ng court.